Natulala ang mga tao sa ibaba. Ang galing, si Daguchi ay may combat power ng isang quasi-emperor. Oh my God! At hindi siya ordinaryong quasi-emperor. Nang walang emperor weapon, si Legion ay tiyak na hindi matatalo, sumagot ang isang tao. Paano ba talaga nagawa iyon ni Daguchi Chubay? Lahat ay nagtataka sa sandaling ito. Isang notifikasyon mula sa sistema ang umalangaw sa subconscious ni Xiaoyan. Host triggers shock creates sensation, reward free enlightenment opportunities. Host triggers shock, creates sensation, reward free enlightenment opportunities. Host triggers shock, creates sensation, reward free enlightenment opportunities. Napakahalaga ng notifikasyon, inulit ito ng 3 beses. Lubos na nasiyahan si Xiaoyan sa notifikasyon na ito, ngumingiti. Haha, sa bilis na ito, tumataas ang bilang ng mga pagkakataon para sa kaliwanagan. Ang pagiging isang emperador ay malapit na. Hinarap ni Xiaoyan si Li San, ang paghamak ay nakasulat sa buong mukha niya. Nagtanong, Li San, hindi lang iyan ang kakayahan mo, di ba? Tumanggi ang matanda na tanggapin ito, sinusubukan pa ring sumagot, bata, huwag kang mag-exaggerate. Natakot lang akong patayin ka kanina, kaya kaunti lang ang ginamit ko sa aking lakas. Dahil ganoon, hayaan mong turuan kita tungkol sa kapangyarihan ng aking espada. Agad-agad sa susunod na segundo, binago ni Lihon ang kanyang posture, itinaas ang kanyang espada sa langit, nag-concentrate at nagtipon ng enerhiya sa paligid niya. Pagkatapos, ang mga taong nanunood sa ibaba ay naggasp. Sa wakas, ginamit na ni Lihon ang kanyang tunay na kakayahan. Napakalakas, hindi nakakagulat na siya ang quasi-emperor ng Sword Dao. Ang mga tao ng Sword Sect ay nalilito rin. Paano biglang naging ganoon kalakas si Shuai? Kaya niya talagang makipaglaban ng pantay kay Master Huang Xin. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata, sumimangot at sinabi, hindi ba nasa Nirvana Realm lang siya? Pinatunayan ni Johnny na nakatayo sa tabi niya, tiyak na wala siya sa Nirvana Realm. Sa pagkakita nito, nalilito rin si Liu Tando. Paano nagkaroon si Dagwaki ng battle power ng isang quasi-emperor? Imposible ito, ganap na imposible. Whoosh! Sa isang iglap, bumili si Lei Zihan sa harap ng mga mata ng lahat, itinapak ang kanyang paa, at tumalon, sinaksak ng diretso si Xiaoya. Lei Zihan ay may kaunti lang na kakayahan. Hindi niya ako matatalo. Mabilis na napansin ni Xiaoyan, tumalon pabalik upang iwasan ang pag-atake, at sumigaw siya ng napaka-decisively. 7 swords combined. Lumaki ang espada sa kanyang kamay, tinusok patungo kay Lei Zhan sa napakalaking enerhiya na iyon. Siyempre, wala siyang oras upang umiwas. Bagamat nalula si Lei Zihan sa kanya, sinubukan pa rin niyang lumaban. Itinaas ang kanyang espada upang alisin ang kapangyarihan na nakapalibot sa kanya. Ang mga mata ni Lei Zihan ay hindi na nagpapakita ng pagmamataas. Tiningnan niya siya ng may pag-aalala at sinabing, ikaw, paano ka naging ganoon kalakas? Kaya sa tingin mo ay malakas na ako. Ang kaalaman ng quasi-emperor swordsmanship ay napaka-ordinaryo, di ba? Sadyang idiniinis siya Xiaoyan at sabay na inilabas ang Universe Sword Manual. Naghiyawan ang mga tao ng Pamilya Donju sa ibaba. Malapit nang umangat ang Pamilya Donju. Ang Donjiyubay na ito ay mas makapangyarihan kaysa kay Donju Jian noon. Quasi-Emperor, ang aming Pamilya Donju ay may Quasi-Emperor powerhouse. Labis na nasasabik si Donjuyan na makita ito at sumigaw, napakagaling ni Tio. Sa ilalim mismo ng matalim na dulo ng espada na nakaturong ng diretso sa kanya, mukhang nakaugat si Leian sa lugar, sumigaw si Xiaoyunan, Lei Xian, kunin mo ang aking galaw. Agad na ginamit ni Lei Zihan ang kanyang berdeng talam upang harangin, na iniisip ng may pagkalito, paano naging ganoon kalakas ang suntok na ito. Napakakatakot ng presyon, hindi ba siya nag-breakthrough lang? Bang! Ang lahat ng kapangyarihan ng espada ay tumama kay Lei Exan, at siya ay pinadora ng dugo sa galaw na ito, na bumagsak pa atros. Boom! Natanggap ni Lei Zihan ang buong lakas ng galaw, na bumagsak ng malakas sa lupa. Ang puwersa ng pagbagsak ay napakalakas na nagpadala ng libu-libong piraso ng graba na lumilipad sa ilalim ng mga mata ng libu-libong manunood, kasama sina Huang Xin, Liu Tando, at Dog Ubyan. Lahat sila ay sumigaw, natalo si Lei Zihan. Sa pagtanggap ng inaasahang resulta,
lubos na tiwala si Xiaoyan, itinaas ang kanyang espada bilang tanda ng tagumpay, sumisigaw, "Sino pa?" Sa sandaling ito, biglang, bumangon si Lei Zihan mula sa mga durog na bato, na napapalibutan ng isang nakakatakot na malakas na pinagmumula ng espiritual na kapangyarihan, inilalabas ang kapangyarihan na iyon ng walang habas. Isang malakas na amoy ng pagnanais na pumatay ang bumangon mula kay Lei Zihan. Malungkot niyang sinabi, "Guai, pinilit mo akong gawin ito," sumigaw si Lei Zihan. Casting the Lightning God Body Technique, isang serye ng mga asol na espiritual na kapangyarihan na parang kidlat ang kumakalusko sa lahat ng dako. Nagulat ang kanyang reverse disciple, nag-aalala na sinabi ni Johnny. Ginamit na ni Master ang Lightning God Body Technique. Ito ay isang forbidden technique na sumisira sa foundation. Ngayon, marahil ay may kapangyarihan si Master ng isang quasi-emperor na gumagamit ng isang emperor weapon. Labis ding nagulat si Hualangxin. Tama iyan. Kahit na mas malakas si Dwayne Jibai, tiyak na mamamatay siya sa pagkakataong ito. Hindi nagpatalo si Xiaoyan. Sumabog siya sa kanyang espiritual na kapangyarihan. Casting the Chaos Domain. Ang naglalagablab na ilaw na iyon ay agad na tumaas sa isang mas mataas na antas. Sumigaw siya, "Halika na, Lan." Sumugod patungo sa kanya, na may hawak na kanyang talam upang saksakin siya. Ang electric blue lightning power mula sa talam ay agad na sumugod patungo kay Xiaoyan. Liutando side fast. Sa sandaling lumapat ang talam, agad na gumamit si Xiaoyan ng isang katulad na lightning flash technique. Mabilis niyang naiwasan ang suntok. Galit na tiningnan siya ng matandang Lei Zihan. HMPHING. Hinarap ni Xiaoyan ang galit na iyon nang may mapanuksong ngiti. Nagtanong siya ng may pagdududa. "Talaga, sa parehong lightning flash technique, bakit ako mas mabilis kaysa sa iyo?" Pagkatapos ay tinawag ni Xiaoyan ang ilang iba pang mga espada sa tabi niya. The ultimate move, the Year's Sword, mayabang siyang sumagot, na sinasagot ang tanong ni Legion. Dahil na-control ko ang daw ng oras, isang serye ng mga dulo ng espada mula sa Holy Fire Dragon Whirlwind ang lumipad ng mabilis, gusto niyang sumugod kay Lei Zihan. Bang! Mabilis siyang gumawa ng isang asul na kalasag sa paligid niya, na lumalaban sa labis na malakas na presyon sa harap niya. Tuwang-tuwa sa tagumpay, mayabang na tumawa si Lei Zihan. "Haha, naharangan ko ito. Naharangan ko ito." Ang kidlat na nilikha niya sa isang kalasag ay talagang humaharang sa galaw ni Xiaoyan, tanging hindi ito nagtagal. Tumayo si Xiaoyan sa malayo, na tiningnan siya, hindi mapigilan ang pagtawa, sinasabing, "Napakasaya mo sa pagharang lang ng isang espada. Masyado kang maaga nagdiriwang." Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang wushang na tunog ang agad na umalangaw-ngaw. Libu-libong mga espada na kumikinang ng apoy ang sumugod at tumusok sa kalasag ni Lei Zihan. Bang! Bang! Patuloy, sa isang iglap, nawala si Lei Zihan, hindi na makita sa naglalagablab na apoy. Ang mga manunood na nanunood ay sumisigaw, ang duwaki na ito ay napakalakas. Ano ba talaga ang antas ng kanyang cultivation? Maaari bang quasi-emperor na siya? Sa pagkakataong ito, ang simula ng panahon ay talagang bumabangon. Sa pagliwanag ng usok, na nag-iiwan lamang ng ilang mga uling. Lumitaw si Lei Zihan na mukhang kawawa. Umungol siya, "Talagang nahuli ako ni Duakubay ng walang kamalayan. Mali ang paghuhusga ko sa kanya." Si Xiaoyan, na puno ng kumpiyansa, ay hinawakan ang kanyang napakaliwanag na kumikinang na espada at sa isang walang takot na ngiti, hinamon si Li Senhan. "Kaya, gusto mo pa rin ba ang espada na ito, ha?" Biglang, itinaas ng matandang uto-uto ang kanyang kamay na parang magpapalabas ng isang uri ng jutsu at sumigaw, "Duakubay, huwag mong isipin na nanalo ka na. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan na magtagumpay ka." Dahil dito, hinawakan niya ang puluhan ng espada sa magkabilang kamay at muli itong itinagtag sa lupa, nagsimula ng isang uri ng galaw. Sa puntong ito, napagtanto ng mga disipulo kung ano ang nangyayari at sumigaw, "Peste! Sinusubukan ni Lei Exan na dalhin tayong lahat sa kanya. Tumakbo kayo, wala na tayong pag-asa. Ito ay isang quasi-emperor na nag-self-destruct. Mamamatay tayong lahat dito." Ang asul na bowl ang enerhiya, na ganap na naka-charge, ay lumipad sa kalangitan, kumakalat ng sapat na kuryente upang mag-supply ng isang maliit na lungsod. Boom, boom, boom.
Isang serye ng mga pagsabog ang naganap sa ere habang ang asul na bola ay naging supernova. Sa ibaba, ang mga manunood ay natulala at sumigaw, "Sandali! Bakit siya lumilipad sa kalangitan?" Isang matalas na mata na lalaki ang sumagot, "Si Dwaku ba iyon? Tingnan mo, siya ay ganap na hindi nasaktan." Ang iba ay nagsabi, "Patay na tayo." Tumayo si Xiaoyan sa gitna ng kalangitan, nagpapakawala ng isang aura ng maraming kulay na espiritual na enerhiya. Nag-isip si Xiao Yun, "Salamat sa Diyos at naunawaan ko ang kumpletong space-time daw at pumasok pa sa threshold ng time-space daw. Kung hindi, malalagay ako sa malaking gulo sa pagkakataong ito. Tara na, patayin natin ang mga great saints na iyon at kumuha ng mga enlightenment chances." Mabilis na lumayo si Xia Yun sa ibang direksyon. Sa harap ng isang malaking courtyard sa loob ng Chaos Holy Land, bumalik si Xiaoyan. Agad na umalangaw ang courtyard sa espiritual na enerhiya na umiikot sa kanya. Naglalaro ang mga agos ng nagliliyab na liwanag at bumalot kay Xiaoyan. Masiglang nagmeditate si Zhang Dale sa ibaba, sinisipsip ang lahat ng nagliliyab na pulang espiritual na enerhiya na ibinibigay sa kanya ni Xiaoyan, na napapalibutan ng kumakalat na kuryente. Pinanood ni Immortal, hinahagod ang kanyang balbas ng hindi makapaniwala, na nagsasabi, ang Holy Sun ay hindi kapanipaniwala. Hindi lamang niya napuno ang buong nanunuyot na katawan ni Leo, kundi pinaiklipan niya ang oras ng 100 beses. Ang espiritual na enerhiya na sinipsip ni Zhang Dalai ay lalong lumalakas, at ang kuryente na nagmumula sa kanya ay lalong naging concentrated. Nagulat na binuksan ni Zhang Dalai ang kanyang mga mata at tumawa ng malakas, "Haha! Sa wakas ay hinintay ko ang araw na ito." Sa kanyang cultivation na kumpleto na, inabot ni Zhang Dale si Xiaoyan, sinasabing, "Salamat, Xiaoyan. Ang ating Holy Land ay mayroon ng 3 quasi-emperors. Wala tayong dapat katakutan." Tumango si Xiaoyan ng masaya. "Huwag kang magmadali. Magkakaroon pa tayo ng isa pang quasi-emperor sa lalong madaling panahon." Tiningnan niya si Immortal at sinabing, "Immortal Ancestor, ikaw naman." Mukhang medyo nag-aalangan si Immortal, nagpapaliwanag, "Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Matagal ko nang nilinang ang Undying Demonic Art. Hindi na ako makaka-breakthrough pa." Hindi pinansin ni Xiaoyan ang anuman. "Umupo ka. Huwag mong kalimutan, nililinang ko rin ang Undying Demonic Art. Kung sinabi kong maaari itong masira, maaari nga." Sa harap ng pagdududa ni Immortals, naisip ni Xiaoyan, "Sa napakaraming enlightenment chances, magiging kakaiba kung hindi ko masisira ang Undying Demonic Art." Sa wakas ay nakumbinsi si Immortal na umupo, inilagay ni Xiao Yunyan ang kanyang kamay sa likod ng kanyang likod at sinabing, "Hindi ko gagamitin ang Undying Demonic Art para mag-breakthrough sa Quasi-Emperor. Ngunit maaari mong gawin eksakto ang sinasabi ko." Hindi umaasa ng marami si Immortal, sinabi niya, "Gusto mong umasa sa Chaos Body para mag-breakthrough sa Quasi-Emperor." "Natatakot ako na napakahirap niyan," sinabi ni Zhang Dalai sa tabi niya ng hindi comfortable. "Ano ang kinatatakutan mo? Kahit na hindi umangat ang Holy Sun sa Quasi-Emperor, hawak ang Chaos Bell. Anong Quasi-Emperor ang makakalaban?" Sa sandaling iyon, nagpadala si Xiaoyan ng itim at pulang demonic energy sa katawan ni Immortal, naganap na naiiba mula sa espiritual na enerhiya na ipinadala niya kay Zhang Alay kanina. At si Immortal, sa pagkarinig sa sinabi ni Zhanggal, ay hindi nakalimutan na tumugon. "Tama iyan. Ang ating Holy Sun ngayon ay isa sa mga pinakamalakas na tao sa kontinente." Maya-maya, lumabas si Xiaoyan sa isang mortal. At sa oras na ito, nagtipon na rin siya ng demonic energy sa kanyang sarili. Patuloy na umalangaw ang tunog ng pag-aalala. Sa wakas, sa sarili niyang pagkamangha, bigla siyang tumayo na may demonic energy na umiikot pa rin sa paligid niya. Sinabi ni Immortal ng may malaking interes at puno ng buhay, "Haha, hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon ako ng araw na mag-breakthrough sa Quasi-Emperor at wala ng mga restriction." Sinabi ni Zhang Dalai na nakatayo sa tabi ni Xiaoyan ng may interes. "Ngayon ang ating Holy Land ay may 4 na Great Quasi-Emperors kasama si Xiaoyan. Bakit hindi pumunta sa simula upang sirain sila?" Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay labis na mabagal at kalmado na may kaguluhan na parang ahas. "Huwag kayong mag-alala, nag-ayos ako ng ilang tao upang tulungan silang mag-upgrade muna."
Sa pagsasalita sa oras na ito mula sa labas ng gate, ang apat na nangungunang figure ay si Elder Dayan na sinundan nina Shi Chanyu, Lin Xia, at Xiao Wuji. Pumasok si Elder Dayan at sinabing, "Aking mahal na disipulo, nandito kami. Nasaan ang malaking kapalaran na sinasabi mo?" At parang may naramdaman, biglang tiningnan siya ni Elder Ian nang may pagkamangha na nagpahiwatig na gusto niyang lumingon, sumisigaw, "Disipulo, nasa peka na ng Great Saint." Oh my God! Labis na humanga sina Lin Xiaoya at Shi Chanyu nang makita si Xiao Yian. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, at nagbigayan ng papuri ang dalawa. Inilagay ni Lin Xia ang kanyang mga kamay sa kanyang pisngi at sinabing, "Wow, ang senior brother ay napakagaling. Paano mo ginawa iyan?" Nagpatuloy si Shi Chanyu, "Congratulations, senior brother." Tumingin din si Zhouji kay Xiaoyan, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi na may kaunting inggit. Sinabi niya, "Ano ba? Halimaw ka ba? Tapos na. Hindi ko rin kayang abutin ang oras na ito." Nakita ito ni Xiaoyan, ngunit hindi niya ito pinansin. Inabot niya ang kanyang kamay at ngumiti, tumutugon. "Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang mapabuti ang lahat, ngunit kung gaano kalayo ang maaabot ninyo ay depende sa mga nilikha ng lahat." Nagulat si Zia Wuji nang makita ito. Hindi niya inisip na ganap siyang hahamakin ni Xiaoyan, ngunit sumang-ayon pa rin siyang tulungan siya. Sumigaw siya, "Hindi ka ba natatakot na hihigit ako sa iyo?" Nang makita ito ni Xia Yunyon, maaari lang sumimangot si Xiaoyan. Bahagyang kumunat ang sulok ng kanyang bibig habang walang imik siyang tiningnan si Zhouji at sumagot, "Masyado kang nag-iisip." Kaya na, pagkatapos ay nagsimula siyang mag-cast ng spells. Ginamit niya ang promosyon ng Chaos Body upang pagalingin ang mga pinsala at dagdagan ng cultivation para sa unang tao, ang kanyang master. Ang mga pinsala sa katawan ni Elder Dayan ay gumaling din at ang kanyang cultivation ay tumaas ng malaki. Pagkatapos ay dumating si Junior Sister Shi Chanyu. Itinuro ni Xiaoyan siya at agad na naglabas ng mga agos ng kapangyarihan mula sa kanyang katawan tulad ng dati at ang cultivation ni Chanyu ay tumaas din ng malaki. Pagkatapos ay turno ni Lin Xiaoyas na mag-breakthrough sa kanyang talento. Sa wakas ay dumating si Zhou Wuji. Bagamat hindi siya naniwala na tutulungan siya ni Xiaoyan kanina, sa wakas ay umupo siya sa isang meditative na posture upang tulungan siyang mag-breakthrough. 5 araw ang lumipas, ngumiti si Danzo Xiaoyan, nagtatanong, "Sige, tapos na ang malaking power sesh. Masaya ba ang lahat sa kanilang mga upgrades?" Tumawa si Lin Xiaoya. "Naabot ko ang Celestial Realm. Napakasaya ko, maaari na akong maging elder ngayon." "Hey!" Sumagot si Shi Chanyu. "Oo, hindi ko man lang naisip ito." Naglabas si Zhou Wuji ng isang malakas na tawa. "Grand Sage, ako ay isang freaking Grand Sage na ngayon." "Hey Xiaoyan, halimaw ka, ngunit gusto ko ito." Maging ang master ni Xiaoyan ay nag-breakthrough na tiningnan siya ng may pagmamalaki. "Grand Sage Pick, ang isang quasi-emperor ay malapit na. Ang pagkakaroon ng isang disipulo na tulad mo, kumpleto na ang aking buhay." Mabilis na sumagot si Xia Yun, "Master, nagbibiro ka. Kung hindi mo ako tinanggap noon, hindi ako magiging kung nasaan ako ngayon." "Hoy!" Binalingan niya si Lu. "Leo, hindi ba sinasabi mong gusto mong maglabas ng galit? Oras na para umalis, Leo." Sa pagkakita sa intensyon ni Xiaoyan, masayang sumagot si Leo, "Haha, perpekto. Pupunta ako upang hanapin si Zihano." Samantala, bumalik sa Beginningless Holy Land, nag-iisip ng masama sina Chani at Jiao Shenyi. Bumantong hininga si Gui Shenyi. "Natalo talaga ni Danju Chubay si Listen. Hindi ako makapaniwala." Tanong ni Chani, "Hindi ka ba nag-aalala na magtataksil siya sa atin sa Beginningless Holy Land?" Iwinagayway ni Gui Shenyi ang kamay. "Huwag kang mag-alala. Oo, kami sa Beginningless Holy Land ay hindi kasing lakas ng Chaos Holy Land ngayon, ngunit ang aming pundasyon ay isang bagay na hindi nila kayang hawakan. Kailangan ng Chaos Holy Land na linangin si Shaolin ngayon, at nawala si Ling Di, kaya tiyak na mas mabuti para sa kanya ang manatili sa amin." Itinaas ni Tianyi ang kanyang baba, ipinikit ang kanyang mga mata, at bumantong hininga. Gayunpaman, hindi pa rin maaaring masyadong maingat. "Hindi ko pa nakita ang isang tao na naging ganoon kalakas ng ganoon kabilis." Ngunit bigla, mula sa wala,
isang malaking pagsabog ng firepower ang tumama sa protective barrier. Boom! Nanlaki ang mga mata ni Tiyanas habang tumingala siya sa kung saan nanggaling ang tunog. Sumigaw siya, ano? Paano ito posible? Tulad ng hula ni Chani, sa labas ng barrier ay sina Xiaoyan at ang kanyang grupo, sina Dian, Liu, Jinzu, at ang matandang ninuno. Sumigaw ang matandang ninuno, Jiu, Shenye, magtatago sa iyong shell. Lumabas ka dito. Bago pa makapag-react ang sinuman sa loob, inilunsad ni Xiaoyan ang kanyang Chaos Bell attack, na nagpadala ng napakalaking gintong kampana na bumabagsak sa barrier. Sa loob, tumingala si Jiu Shenye, nagulat. Ano? Paano ito posible? Mayroon ng quasi-emperor level power si Xiaoyan. Nagngalit ang ngipin ni Chani. Ikaw na quasi-emperor. Paano naging ganoon kalakas ang Chaos Holy Land? Kahit si Bumi ay isang quasi-emperor na ngayon. Nagpatuloy si Xiaoyan sa kanyang walang tigil na pag-atake, tumatawa ng parang baliw. Haha, Jiu Shenye, nagkakaroon na ng crack ang iyong turtle shell. Sa pagkakita nito, tinawag ni Jiu Shenye ang Supreme Paragon Pagoda, na nagpaplano na gamitin ang kapangyarihan nito upang palakasin ang barrier, at sumigaw sa lahat, ibuhos ang inyong cultivation. Kailangan nating protektahan ang Sect Protecting Formation. Ang Supreme Paragon Pagoda ay nag-activate ng mga agos ng berdeng enerhiya na nagmumula sa labas at ang barrier ay nagsimulang mag-repair sa sarili. Nagulat si Xiaoyan. Ang formation na ito ay mabilis na nagre-repair sa sarili. Ipinaliwanag ni Jinzu, ito ay isang formation na ginawa ng isang Great Emperor. Mayroon itong isang final fail-safe, ngunit ito ang huling enerhiya nito. Sa sandaling iyon, pinagsama-sama ng matandang ninuno ang kanyang mga kamay sa isang poster at isang malakas na berdeng enerhiya ang lumabas. Lahat magkasama. Kung masira natin ang formation na ito, ang Beginningless Holy Land ay tiyak na mawawala ngayon. Sa pagkakita nito, nagsimulang maglunsad ng kanilang mga pag-atake sina Dian Xiaoyan at ang matandang ninuno. Kinalkala ng matanda, ang formation na ito ay hindi magtatagal. Kailangan kong ibalik si Dangju Chubay bago pahuli ang lahat. Sana ay makabalik siya sa oras. Sa wakas ay natagpuan ng avatar ni Jiu Shenye si Dojio Chubay sa Lao Mountain, nagmamakaawa na tulungan siya. Chubay, ang Holy Land ay nasa gulo. Bumalik ka agad upang iligtas kami. Pagkatapos marinig ang problema ni Jiu Shenye, gumawa si Dojio Chubay ng dahilan upang tumanggi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumantong hininga. Matandang ninuno, pinatay ko lang si Listen. Ang aking katawan ay nasugatan. Wala akong lakas. Naisip niya, hinding-hindi ako tutulong sa iyo. Bumalik sa Beginningless Holy Land. Ang protective barrier ay nabasag sa 1,000,000 piraso. Ang Grand Formation ay nasira. Sumugod sina Xiaoyan at ang mga matatandang ninuno, hindi nagbigay kay Jiu Shenye ng pagkakataon na lumaban. Sampain sina Jiu Shenye at matandang Dian Yi. Ang mga tao dyan ay walang kasalanan at hindi dapat targetin. Sumimangot si Zanzo, na nagbabala sa mga tao ng Beginningless Holy Land. Ang mga susuko ay maliligtas. Ang mga lalaban ay papatayin ng walang awa. Isang tao sa karamihan ang nagsabi, tapos na ang Beginningless Holy Land. Mabuti pa ay sumuko na lang. Iminungkahi ng isa pang tao, ang mga kalaban ay may 5 quasi-emperor level fighters. Walang paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Idinagdag ng isa pang tao, sa pagkakataong ito, ganap na tayong natalo. Pagkatapos ay lumuhad ang karamihan, sumasagot ng sabay-sabay. Kami ay handang umasa sa Chaos Holy Land. Nakita ni Leo si Jiu Shenye at nag-report sa matandang ninuno. Ang matandang batang iyon, si Jiu Shenye ay pumunta sa Beginningless Holy Land, Forbidden Ground. Kaya na doon, sumang-ayon ang matandang ninuno. Sige, si Xiaoyan, sa kabilang banda, ay nag-aim kay Chani. Nag-iisip, may heaven devouring demonic body si Chani. Hindi natin siya dapat hayaan na makatakas. Kinuha ni Jung Haan ang isang talisman sa kalangitan. Bumantong hininga. Tapos na ang Beginningless Holy Land. Kailangan kong tumakbo. Naisip niya na tatakas muna siya upang maghintay ng pagkakataon bago bumalik upang harapin sina Xiaoyin at ang mga matatandang ninuno. Pagkatapos ay dahan-daw ang lumabo ang kanyang imahe at nawala sa kalangitan. Ngumiti siya, nang hiyem,
Sa legacy talisman na ginawa ng matandang ninuno, kahit si Shi Hanzu ay hindi ako mahahanap. Maaga o huli, magkakaroon ako ng pagkakataon. Habang nagde-daydream tungkol sa kanyang plano na bumalik para sa paghihiganti, mabilis na dumating si Xiaoyan, na nahuli si Jiang Haan ng hindi inaasahan. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Hindi ako sigurado tungkol dyan. Nagulat at natakot si Jiang Haan, nagtanong. Ito ay space-time fluctuations. Paano ito posible? Kailangan mong ganap na maunawaan ang time and space daw upang maunawaan ang space-time daw. Bahagyang tumawa si Xiaoyan, tinawag ang Year's Sword, at sumagot, kaya ko ring makatakas sa ilog ng oras. Kaya kung kontrolin ang space-time. Daw, ano ang kakaiba dyan? Ang mukha ni Haoran ay puno ng galit. Naisip niya, peste, paano naging ganoon ka-twisted ang bastardo na ito? Mahigpit niyang hinawakan ang talisman sa kanyang kamay na nagpaplanong tumakas. Ngunit bago pa magkabisa ang talisman, ang Years and Months Sword na tinawag ni Xiaoyan ay tumusok ng diretso sa kanya. Bumagsak si Jiang Haoran, hinawakan ang kanyang sugat, nagpupumilit na sumigaw, ang sword daw ay napakakatakot. Maaari ba siya? Maaari ba siya si Duguch Chubay? Walang pakialam na sumagot si Xiaoyan, tunay na napakatalino mo. Nahulaan mo ng tama, si Doug Uchi ay aking clone. Medyo nagulat si Jiang Haan na marinig ito, nagtanong, ganito kalakas na clone. Kung ganoon paano ito posible? Sumagot agad si Xiaoyan, maaari ka ring maging lolo ni Jiao Shenyi. Ano ang imposible? Nasa kamay ni Xiaoyan ang Years and Months Sword. Ngunit bago harapin si Jiang Haan, may tanong pa rin si Xiaoyan na gusto niyang itanong sa kanya para sa paglilinaw. Sabihin mo sa akin bago ka mamatay. Ang iyong tunay na layunin ay tiyak na hindi lang ang agawin ng iba pang supreme bodies, di ba? Sumagot din si Jiang Geran, syempre, nanatili ako para sirain kayong lahat. Ngunit pagkatapos ay naging medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Xiaoyan, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang ngumiti. Parang may lihim na plano, binalaan niya si Xiaoyan, huwag kang maging masaya ng masyadong maaga. Sa lalong madaling panahon, mamamatay kayong lahat. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang sumabog ang kanyang katawan. Isang pagsabog na yayanig sa langit. Ngunit sa kabutihang palad, nagawang umiwas ni Xiaoyan sa safe zone, kaya hindi siya nasaktan, naisip niya. Ang pangalawang ranggo na Supreme Body ay hindi dapat maliitin. Kung hindi dahil sa inner world, hindi ko alam kung saan ako nahila. Pagkatapos ay bumalik siya sa Taishan Forbidden Land. Nag-iisip sa kanyang puso, mukhang mayroon pa ring ilang mga trick si Tai Chu. Oh well, kapag dumating ang mga sundalo, haharangan sila ng mga general. Kapag dumating ang tubig, pipigilan ito ng lupa. Sina War Ancestor, Heavenly Emperor, Old Ancestor, Liu ay nakatayo sa lahat ng panig na umaatake kay Jiao Shenyi. Mayroon siyang pigota na bumubuo ng isang malakas na kalasag kaya pa rin niya itong tiisin. Binalaan ni War Ancestor si Jiao Shenyi, walang silbi na labanan mo ng matigas ngayon. Ang iyong Tai Chi Chu ay tiyak na masisira. Habang si Jiao Shenyi sa loob ay nagngalit ang ngipin at sumagot, hindi mo kailangang magyabang. Mamamatay kayong lahat, parang may naisip siyang plano upang harapin ito. Pagkatapos magsalita, biglang lumaki ang kanyang pagod, na naglalabas ng isang berdeng kapangyarihan na bumalot kay Jiao Shenyi at sa pagota. Sa isang sandali lang, nawala si Jiao Shenyi na parang hindi siya lumitaw dito. Galit na sinabi ni Liu, peste, tumakas ang maliit na batang iyon. Ipinaliwanag ni War Ancestor na ang Tai Chi Chu Heavenly Emperor ay una nang umasa sa space-time body upang maging isang Great Emperor. Ang pag-iwan ng ilang paraan ng pagtakas ay napaka-normal din. Nalungkot na sumagot si Leso, sa kasamaang palad, masyado tayong kaunti ang alam tungkol sa Daospak Amy. Sa oras na ito, dumating na rin si Yin. Tinanong niya si War Ancestor, paano ang sitwasyon? Tumakas si Jiao Shenyi. Ang mga quasi-emperors ay mahirap na patayin, lalo na siya na may emperor artifacts. Bumantong hininga si War Ancestor bilang tugon. Kalimutan mo na si Jiao Shenyi. Inilagay ni War Ancestor ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at nagtanong, ano ang sitwasyon sa Tianchani side? Sumagot din si Xiao Yin, pinatay ko siya. Gayunpaman, bago siya namatay,
sinabi niya ang ilang kakaibang bagay, sabi niya. Sumimangot si War Ancestor nang may pag-aalala at sinabing, sinasabi rin ni Gio Shenny ang mga katulad na salita. Natatakot ako na mayroon pa rin silang ilang puwang para sa maneuver, ngunit ang pag-iisip ng ganoon ngayon ay walang silbi. Dale, harapin ninyo ang mga tao ng Tai Chu. Ako at si Xia Yon ay papasok muna sa Tai Chi Chu Forbidden Land upang tingnan ang mga spoils. Sa pagkakataong ito, salungat sa mga alalahanin ni War Ancestor, mas kalmado si Xia Yon. Sumagot lang siya, oo. Pagkatapos malutas ang usapin, nagsimulang pumasok at galugarin ng mga matatandang ninuno at Xiao Yunyan ang Tai Chi Chu Forbidden Land. Tumangala si War Ancestor sa arkitektura ng Tai Chu Forbidden Land at sinabing, wow, hindi nakakagulat na ito ang numero 1 Holy Land. Napakaraming kayamanan. Nagliwanag ang mga mata ni Xiao Yans. Sumigaw siya, lahat ng mga bagay na ito ay akin. Susunod, gagawin namin ang aming makakaya upang tulungan kang maging isang emperador. Ngumiti si Xiao Yan ng maliwanag. Ang paggawa sa akin ng isang emperador. Natatakot ako na hindi yan ganoon kasimple. Kahit na ang sword daw ay maging isang emperador o ang chaos body ay maging isang emperador, mangangailangan ito ng maraming oras. Tiningnan niya ang mga antik sa paligid niya at sinabing, ngunit ang mga bagay sa lugar na ito ay hindi maaaring masayang ng ganoon. Tawagin ang aking Shifu at ang aking Shim SA dito. Sa isang banda, mag-iisip ako ng mga paraan upang mag-upgrade sa Quasi-Emperor. Sa kabilang banda, tutulungan ko silang mag-upgrade muli. Nagpapasalamat na sinabi ni War Ancestor. Sige, gawin natin iyan. Gayunpaman, kung wala ka, hindi namin makukuha ang mga bagay na ito. Masayang nagpatuloy si Jingal. Haha, ang mock series sa Tai Chu. Napakasarap sa pakiramdam. Sa panig ni Gio Shenyis, nasa daan siya upang tumakas mula sa grupo ni Xiaoyans, naisip niya. Hindi inaasahang biglang nagkaroon ng Chaotic Holy Land ng napakaraming quasi-emperors, talagang nakakapanindig balahibo. Gayunpaman, nagplano na siya ng maaga. Ngunit sa kabutihang palad, mataas ang dam. Kahit na dumating ang mga alon, hindi nila matataob ang malaking puno na umaakit ng hangin. Ang mga quasi-emperors na iyon ay tiyak na magiging isang tinak sa panig ng lahat. Ang mga nakatagong matatandang lalaki ay dapat na ring magpakita. Pagkatapos ng agos ng mga masasamang iniisip na iyon, biglang nahati si Xiao Shenyi sa ere. Chaotic Holy Land, maghintay kayo. Maghintay lang kayo sa akin. Kapag natipon ko ang mga eksperto sa buong kontinente, iyon ang magiging katapusan ninyo. Ang kanyang mga clone ay pumunta upang gisingin ang mga quasi-emperor experts na nagtatago. Una ay si Old Long, isang dragon na napapalibutan ng isang malakas na puwersa na parang apoy. Old Long, ang Chaotic Holy Land ay may 5 tao na may quasi-emperor power. Oras na para magising. Malakas na binuksan ni Old Long ang kanyang mababanggas na mga mata, na umungol ng isang babala. Old Gu, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kwenta. Paano magkakaroon ng Chaotic Holy Land ng 5 Great Quasi-Emperors? Pagkatapos ay sumagot si Gu Shenny, bakit ako magbibiro tungkol sa mga ganoong bagay? Ang aking Tai Chu ay nasira. Kung hindi ka kikilos, mamamatay ka rin. Pagkatapos ng mga salitang iyon, mabangis na binuksan ni Old Long ang kanyang bibig na parang gustong huminga ng apoy, na nagpapakita ng matatalim na ngipin na lumilipad. Mukhang malapit nang magbago ang kontinente. Lumipad si Old Long sa bilis ng liwanag, na lumilikha ng isang nagliliyab na pulang guhit na parang apoy. Sa parehong oras, sa isa pang panig ng clone ni Gio Shenyi, lumipad siya sa teritoryo ng Sigad, nag-report, Sigad, huwag ka nang matulog. Ang balanse ng kontinente ay masyadong nasira. Binuksan ni Haishen ang kanyang jade green na mga mata na nakatingin kay Gio Shenny. Nagtanong siyang muli na kinukumpirma ang narinig niya kanina. Talaga bang ganoon ang nangyari? Mabilis na sumagot si Gui Shenyi. Alam mo ba ang tungkol sa iba pang quasi-emperor experts na natutulog pa rin? Kung hindi ka kikilos ngayon, ang Chaos Holy Land ay magmomonopolize ng lahat. Nagpakita siya ng isang masamang mukha na may masamang balak, sinasabing, Chaos Holy Land. Xiaoyan, hahayaan kitang mag-enjoy ng kaunti pa bago ang iyong pagkawasak. Pagkatapos noon, sa isang buwan sa Tai Chu Holy Land, si Elder Dawn, na nag-upgrade lang ng kanyang kapangyarihan,
ay tumatawa ng malakas. Haha, hindi ko naisip na darating ang araw na magiging isang quasi-emperor ako. Aking mahal na disipulo, ang pagtanggap sa iyo bilang aking disipulo ay ang pinakamalaking kaligayahan ng aking buhay. Mukhang masaya rin si Xiaoyan para sa kanyang master, dahil nag-ambag siya sa proseso ng pag-upgrade. Nagtaka si Elder Dian. Ang aking half-chaos physique ay maaaring ma-upgrade sa iyong tulong. Kaya bakit hindi ka pa nakakaakyat sa quasi-emperor? Sumagot si Xian, dahil ang chaos physique ay masyadong perpekto. Ang kahirapan ng pag-upgrade ay hindi lang 2 beses na mas mahirap. Sa tabi nila, si Zhou Wuji na may maliwanag na dilaw na buhok ay puno ng enerhiya, puno ng kumpiyansa habang may kumpiyansa siyang nag-issue ng isang hamon. Xiaoyan, umangat na ako sa Great Saint Peak. Ang aking battle prowess ay maihahambing sa isang quasi-emperor. Halika, lumaban tayo. Mukhang ganap na nababato si Xiaoyan at nagpapanggap na matigas. Casual na iwinagayway siya sa isang kamay, sinasabing, malayo ka pa rin sa aking liga. Ang sword spirit sa gilid ay labis na nasisiyahan. Naging saint talaga ako. Nananaginip ba ako? Bago pa siya makapagdiwang ng matagal, mabilis na itinuro ni Shi Chunyu ang langit, sumisigaw, ay, hindi. Lahat, tingnan nyo. Napakaraming eksperto ang lumilipad patungo sa ating Holy Land. Sa labas ng Chaos Holy Land, si Jiu Shenyi, kasama ang hindi mabilang na mga tao na niloko niya upang akitin, ay nagsasama-sama upang umatake sa protective barrier. Sinabi ni Jiu Shenyi, huwag muna kayong maging seryoso. Maghintay kayo na bumalik si Xiaoyan. Ang lalaking iyon ang pinakamalaking banta. Sumagot ang katabi niya ng may katiyakan, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak na wawasakin natin ang buong Chaos Holy Land. Ipinahayag ni Jin Dalai sa loob ng Chaos Holy Land ang kanyang pagkagulat. Hindi ko inaasahan na ang ating kontinente ay magtatago ng napakaraming powerhouses. Nag-alala na idinagdag ni War Ancestor sa tabi niya, pusta ko na mayroon silang higit pa sa 13 quasi-emperors. Sa ngayon, ang Chaos Holy Land ay may 5 quasi-emperor powerhouses, kaya hindi magiging sapat ang 13 tao. Agad na lumipad ang matandang ninuno upang mag-report. War Ancestor, ang mga tao ng Holy Land ay inayos na sa Chaos Forbidden Land ng Forbidden Area. Sumagot si War Ancestor. Sa kabutihang palad, bago umalis ang Chaos Great Emperor, nag-iwan siya ng isang lugar upang baligtarin ang mga bagay, na maaaring magbigay daan sa lahat upang maiwasan ang epekto ng Great War. Ngunit kapag nahulog ang Chaos Holy Land sa kamay ng kaaway, ang Chaos Forbidden Land ay masisira maaga o huli. Nagsalita rin ang lalaking may brown na buhok sa tabi niya, na binibigkas ang plano ng kaaway. Ang kabilang panig ay bumabakod ngunit hindi umaatake. Mukhang hinihintay nila na magpakita ang anak ng Diyos. Tahimik na nagpatuloy si War Ancestor. Ito rin ang inaalala ko. Ano ang maniobra na iniwan ni Tai Chu? Hindi ko pa rin alam. Sana ay malampasan natin ang huling krisis na ito. Sa kabilang panig, lumipad palabas sina Xiaoyan Xiaoji at ang kanyang master na nakaharap sa grupo ni Jiu Shenyi. Tinanong ni Xiaoyan si Zhou Wuji, sigurado ka ba na gusto mong labanan ang desolate ancient Holy Land? Sumagot si Zouji nang walang pag-aalinlangan. Ikaw ang aking matalik na kaibigan, kaya natural na gagamitin ko ang aking buhay upang protektahan ang Chaos Holy Land. May kumpiyansa na sumagot si Xiaoyan. Sige, hindi ako nagkamali sa iyo. Sa sandaling makita ni Jiu Shenyi ang grupo ni Xia Yans, agad siyang sumigaw, nandito na sila. Pigilan niyo sila. Sumugod ang lahat patungo sa 3 tao ni Xia Yin ng sabay-sabay, bawat isa sa kanila ay nagpapakawala ng kanilang sariling malakas na kapangyarihan. Agad na ginamit ni Xia Yin ang kanyang ultimate move, ngumiti ng may paghamak upang mag-provoke, lumapit kayo sa akin. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang kumislap, nagbanggaan sa mga bricks at bato, sumasabog ng malakas. Nagulat na nagtanong si Zhou Wuji, ito ba ang kakayahan ng space-time physics? May kumpiyansa na sumagot si Xiaoyan. Tama iyan. Ang space-time physics ay inagaw mula kay Lai Cheng, kasama ang isang bahagi ng space-time daw na naunawaan ko na sapat upang payagan akong iwasan ang quasi-emperor's attack. Kinailangan din na humangal ng mga tao ni Jiu Shenyi sa trick ni Xia Yans. Gumawa ng isang makinis na pinsala.
Sinabi ni Jiu Shenyi, anuman ang mga trick niya, hanggat ang Chaos Holy Land ay hindi makaka-retreat ng kompleto, tiyak na kailangan niyang isugal ang kanyang buhay. Nang walang pagkaantala, itinaas niya ang kanyang kamay sa langit upang gamitin ang kanyang ultimate move. Nagbanggaan sa space-time technique ni Xiaoyans na nagdulot ng isang nakakagulat na pagsabog, sumigaw siya, dapat na mamatay ang Chaos ngayon. Sa kabilang panig, hindi mabilang na mga alagad at disipulo ng iba pang Holy Lands ang lumipad din upang sumuporta, na tinatakpan ng asul na kalangitan ng kulay ng itim na mga costume ng isang karamihan ng mga tao na kasing siksik ng mga langgam. Sumimangot si War Ancestor at sinabing, ang lahat ng high-level combat forces ng iba pang Holy Lands ay dumating. Mukhang gusto nilang makipaglaban sa amin ng patayan. Hindi pa rin nag-aalala si Xiaoyan. May kumpiyansa siyang pinayapa ang lahat. Huwag kayong mag-alala, hindi ba't ang ating mga tao ay nakatago ng napakahusay? Huwag kayong matakot sa kanila. Inutusan ni Jiu Shenyi ang lahat ng kanyang puwersa na palibutan at umatake sa shield ng Chaos Holy Land, at hindi mabilang na makulay na mga sinag ng kapangyarihan ang inilabas. Ang mga sinag ng kapangyarihan na iyon ay nagbanggaan sa shield, na nagdulot ng isang napakakagulat na boom at sizzle na pagsabog. Gayunpaman, ang protective shield ay hindi pa rin nasira. Nagpatuloy si Gui Shenyi sa pagdidirekta ng laban. Palibutan ang Chaos Holy Land. Huwag hayaan na makatakas ang isang langaw. Hindi na kayang manood ni Xiaoyan. Ginamit niya ang kanyang ultimate move, ang gintong kampana na tumutulong sa mga tao na maging enlightened. Sa ilalim ng kaluwalhatian ng Ten Directions Buddhas, lumipad patungo kay Jiu Shenyi at sumigaw, Jiu Shenyi, nandito ako. Nang marinig niya iyon, ngumiti siya ng masama at ginamit ang kanyang banal na kapangyarihan upang sumulong. Sinabi niya habang nagsasalita, Siya Yun, hindi ka pa na-promote sa Quasi-Emperor. Talaga bang sa tingin mo ay may magagawa ka sa akin? Sa oras na ito, si Xiao Yun sa harap ay nakita na ang kanyang pag-atake ay napaka-terrible na nilabanan niya at nag-aalala na naisip, hindi nakakagulat na siya ang Quasi-Emperor ng unang Holy Land. Siya ay talagang napakalakas sa panig na ito. Nang makita ni Jiu Shenyi na kaya ni Xiao Yun na labanan ang kanyang pag-atake, namutla ang kanyang mukha at naisip, ang bastardo na ito ay napakalakas bago pa siya ma-promote sa Quasi-Emperor. Kung gagawa siya ng isa pang hakbang, magiging kakilakilabot ito. Kung mas iniisip niya ito, mas nagiging determinado siyang patayin si Xiao Yun upang walang makahadlang sa kanya. Sa pagkakita na ang kanyang pag-atake ay dahan-daw ang humihina, humingi siya ng mas maraming tulong mula sa labas. At sumigaw siya na, lahat, si Xiao Yun ang pinakamalaking problema. Patayin muna natin siya. Gumamit din si War Ancestor ng isang spell at sumugod, sinasabing muli ng may agresibong boses, sinuman na maglakas loob na hawakan ang aking godson, tiyak na lalabanan ko siya ng aking buhay. Bigla, isang dragon ang lumipad at umungol, War Ancestor, hayaan mong subukan kita ng matandang dragon, sumigaw siya sa pagkagulat. Blazing Flame Gold Dragon, hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Pagkatapos ay isang asul na pagong ang lumipad na nagsasabing, napakasaya. Paano ko ito mapapalampas? Matagal na tayong hindi nagkikita. Nagulat din si War Ancestor Leo na nagsasabing, Seclusion Extinction Dragon Turtle. Hindi pa patay ang matandang halimaw na iyon. Ang dalawang halimaw ay lumapit kay War Ancestor at umungol. Pagkatapos nito, lumipad si Leo at isang grupo ng mga tao na sumisigaw. Hindi natin dapat hayaan na saktan nila ang Saint Child. Ngumisi si Yai. Mag-alala muna kayo sa sarili ninyo, Leo. Wala sa inyo ang makakaalis dito ng buhay. Sa pagkakita kay Xiaoyan na lumilipad, sinabi ni Jiu Shenyi, Xiao Yun, ngayon ang iyong Chaos Holy Land ay nakatakdang masira. Biglang lumipad si Din, gumawa ng isang galaw, at sinabing, hindi yan ganoon. Nagulat din si Jiu Shenyi, sinasabing, Dian, umangat ka na rin sa Quasi-Emperor. Sumagot si Dian, hindi magiging ganoon kadali na sirain ang aming Chaos Holy Land. Lumipad din si Zewuji at sinabing, tama iyan. Kung sino ang mananalo ay hindi pa rin sigurado, sumagot si Jiu Shenyi. Kaya ano kung mayroon kayong 7 Quasi-Emperor combatants? Kung tungkol sa bilang, hindi rin kami natatalo. Lumipad ang lahat isa-isa. Pagkatapos noon, napapalibutan si Xiaoyan ng Supreme Prison. Pagkatapos ay inilabas ni Jiu Shenyi ang Emperor Weapon,
ang 8 trigrams 7 piercing mirror, at sinabing, tumigil ka, Dian. Hayaan mo akong patayin si Xiaoyan. Sumigaw si Dian. Paano iyon posible? Si Shu Shenyi ay may dalawang Emperor weapons. Ito ay nakakagulo. Si Dian na napapalibutan ng mga tao ay galit na sinabi, peste. Sa kabilang panig, ginamit ni Xiaoyan ang Golden Bell Shield upang iwasan ang pag-atake ng kaaway. Pagkatapos noon, inactivate niya ang 5-element Sacred Body Secret Technique, na nagunat ng isang beses upang sirain ang pag-atake. Nagpakita si Jiu Shenyi ng isang tuso na ekspresyon, ngumiti ng mayabang, at sinabing, siya yun, walang silbi na magpumiglas ka, nakulong sa bilangguan ng Supreme Lord Pagoda. Maliban kung sirain mo ito mula sa labas, hinding-hindi ka makakalabas. Ngunit hindi yun problema para sa kanya. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at sumagot, kung ganoon, sisirain ko ito mula sa labas para makita mo. Ang espada ay kumislap at ang magic ni Jiu Shenyi ay mukhang nahati sa dalawa. Sa pagkakita nito, hindi inaasahang nagtanong siya sa isang nagbago na tono. Sino? Sino ang nagdudulot ng gulo? Lumipad si Dugu Chubai mula sa labas, na nagdulot sa kanya ng panik. Tinanong siya ni Dugu Chubai, Jiu Shenyi, hindi mo ba ako nakikilala? Jiu Shenyi, ikaw ang Holy Son ng simula, ako. Bakit mo tutulungan si Xiaoyan? Sa pagtingin sa taong nasa harap niya, hindi niya maiwasang magtanong ng nag-iimbestiga. Dahil siya ang aking clone. Itinuro ni Xiaoyunan si Dugu Chubai at sinabi sa kanya, ang mga nasa ibaba ay naramdaman na parang tinamaan sila ng kidlat dahil sa kanyang walang hanggan na mga pamamaraan, maruming mga plano, at kinailangan nilang sumigaw na, paano ito posible? Sa itaas, muling lumitaw sina Xiaoyan at ang kanyang clone na may isang maliwanag na gintong kampana sa labas na nabalot sa isang layer ng magic. Sumagot ang clone, sila, pumunta ako sa Taichu para lang maging isang inside spy, nanlilin lang sa inyo. Nagpatuloy ang orihinal na siya yun. Kung hindi, paano ako nakapasok sa Taichu Holy Land noon? Parehong nagsimulang umatake ang orihinal at ang Peking Xia Yun gamit ang Chaos Imprisonment at Cosmo Sword Manual at hindi nakalimutan na manukso. Gui Shenye, sa tingin mo ba ay ikaw lang ang may dalawang Emperor weapons? Itinaas niya ang 8 trigrams sa isang kilos ng pagganti at walang sinabi. Biglang, dumura si Gwenny ng dugo. Naisip niya, ang espada na iyon ay masyadong nakakatakot. Naunawaan niya talaga ang lahat ng 7 major sword daos. Biglang nakita ang malaking kampana na lumulutang sa ibabaw ng kanyang ulo, sinukso rin siya ng isang pangungusap na mukhang napakasakit. Gwenny, turno mo nang makulong. Agad siyang sumigaw, lahat, tulungan ninyo ako. Sa pagkarinig nito, agad na lumipad ang grupo ng mga tao sa bilis ng kidlat at sinabing, nandito kami. Ang paggawa nito ay lalo lang na nagpasikat kay Xiaoyan. Bahagyang ngumiti ang clone sa kabilang panig at sinabing, na perpekto ko ang Cosmo Sword Cannon. Naghahanap kayo ng kamatayan. Ang spell ay tumama sa mga taong iyon ng ilang beses, na nagdulot kay Jiu Shenyi na tumitig ng blanko at naisip, ang Dugu Chubai na ito ay seryosong up. Hindi nakakagulat na kaya niyang patayin si Lazihan. Ngunit sayang, nakatakdang mamatay kayo ngayon. Ang Ancient God Possession ni Jiu Shenyi ay hindi pa nawawala. At ang Chaos Bell sa itaas ay nagliliwanag pa rin na parang baliw. Huminto siya sandali, pakiramdam na may malakas na presyon na bumababa sa buong katawan niya. Pagkatapos ay inihagis niya ang BWA compass, ang mukha niya ay seryosong seryoso. Nagkasira-sira ang lahat sa harap ng kanilang mga mata. Pinanood ni Xiaoyan ang lahat ng galaw niya, nag-iisip, ano ang ginagawa ng bastardo na ito? Ano man iyon, kailangan ko siyang patayin muna. Pagkatapos ay lumabas si Du Chubai sa harap ni Xia. Ang clone niya ay umunat, ang espada ay lumikha ng nagniningning na mga guhit ng asol na mahiwagang liwanag. Ito ang 7 swords na pinagsama mula sa Cosmo Sword Cannon. Dito, kumpleto na ang teknik ni Jiu Shenyi, at sumigaw siya, lahat, magsimula na tayo. Ang 8 tao sa labas, matanda at bata, na may matatalim na buhok, ay sabay-sabay na sumigaw ng, oo. Ang lalaking may puting buhok ay gumamit ng spell, na nagdulot ng isang gintong nagniningning na kapangyarihan na pumalibot sa kanya. Sa kabilang panig, may isa pang lalaki na gumagamit din ng spell.
Isang sinag ng madilim na liwanag ang tuwirang bumaba sa lugar na kinatatayuan niya. Sumigaw si Shihanzo, pigilan niyo sila. Sinusubukan nilang magpatawag ng isang bagay. Pagkatapos ay sumulong ang pulang dragon. Naiyon at sinaway siya. Dapat ay mag-alala ka muna sa sarili mo. Tumakbo si Jouji kay DTN, pinagsasabihan siya, mabuting disipulo. Hindi makakatakas ang lahat, ikaw lang ang maaasahan namin. Si Xiaoyan na nakarinig nito ay nag-isip lang sa sarili, ang matandang multo na si Zhu Shenyi ay hindi mamamatay agad. Mas mabuti na apihin muna ang mahina. Pagkatapos ay tumingin siya sa taong iyon at sumugod. Ngunit bago pa niya maabot ang kanyang destinasyon, hinuranggan siya ng ilang pasaway. Huwag mong iisipin na makakalagpas ka sa amin. Gayunpaman, sinabi lang ni Xiaoyan ng walang pakialam, sa tingin niyo ba ay mapipigilan niyo ako? Mula sa kung saan, isang grupo ng mga tao ang lumipad patungo sa kanya. Sinabi nila, paano kung sumali kami? Hindi natatakot na isakripisyo ang sarili. Napakaraming tao ang kailangang pumihil sa akin. Ano ba ang ipinapatawag nila? Nagtaka si Xiaoyan, nalilito. Ang kalangitan ay naging kasing dilim na ng kinabukasan ni Sister Dao. Isang lalaki ang sumunod sa sinag ng liwanag at lumapag na nakasuot ng isang makintab na set ng baluti. Sinabi niya sa isang tuso na tono, sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, nakabalik na ako. Ang Primordial Heavenly Emperor ay tumayo ng maringal na parang isang Diyos na lumitaw. Isang maliwanag na asul na bilog ng malakas na mahika ang pumulibot sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang i-aim at i-shoot sa Chaos Bell. Boom! Ang Chaos Bell ay nagkasira-sira sa 100 piraso. Pinagsama ni Gyosheni ang kanyang mga kamay, yumuko, at sinabi, Junior Gyosheni ay magalang na tinatanggap ang Primordial Heavenly Emperor. Ang pangungusap na iyon ay nagulat sa lahat ng nakapalibot sa kanya, at sabay-sabay silang sumigaw, ang Primordial Heavenly Emperor, Jinzu. Sa tabi niya, nakita ito ni Zhang Dele at sinabi, hindi ko inaasahan na mayroon silang galaw para ipatawag ang Heavenly Emperor. Siyam na quasi-emperors ang sumairan ng 2 emperor weapons, nag-perform ng summoning. Iyan ay isang mabigat na presyo. Tumingin si Gyosheni sa kanila mula sa itaas at mayabang na sinabi, Zihanzo, ito ang Chaos Holy Land ninyo na humihingi nito. Kung hindi ninyo kami itinulak ng sobra, hindi kami magiging ganoon. Idinagdag din ni Ye, tama iyan. Ngayon ay ganap na wawasakin namin kayo. Gusto nyo ng monopoly. Walang paraan. Heavenly Emperor, lipulin sila. Ang mga tao sa panig na iyon ay sumagot din ng ilang pangungusap. Sa kanilang panig, nagtipon sila upang magplano. Tinanong ni Diane si Jinzu, mayroon pa bang paraan palabas para sa ating Holy Land? Tahimik siyang sumagot, tapos na. Ito ay hindi isang clone o projection ng Heavenly Emperor. Ang dumating sa pagkakataong ito ay ang tunay na Heavenly Emperor. Kahit na may paraan palabas, wala itong pagkakaiba. Nagpatuloy si Jingal. Ang Heavenly Emperor ay tumayo sa gitna ng ere na mukhang maringal at walang kontrol at nagsalita. Hindi ko inaasahan na lalago ang Chaos Holy Land sa puntong ito. Ang Chaos Great Emperor ay talagang pambihira. Sa kasamaang palad, hanggang dito lang ang mararating ninyo. Ang clone ni Xia Yans ay sumugod, itinuro ang espada sa Heavenly Emperor, at sumigaw, kaya ano kung ikaw ang Heavenly Emperor? Kung ipinanganak ka na parang langgam, pagkatapos ay magtakdan ng malalaking ambisyon. Kung ang iyong buhay ay kasing nipos ng papel, kung gayon dapat ay mayroon kang hindi matitinag na puso. Walang bagay na hindi maaaring gawin. Pagkatapos ay lumipad ang espada ng tuwid patungo sa kanya, ngunit sa isang iglap, ito ay kinontrol ng isang pag-agos ng kapangyarihan, na nagyelo sa galaw nito. Pagkatapos ay dahan-daang nagkasira-sira ang espada sa harap ng daliri ng Celestial Emperor, sinabi niya. Isang langgam na sumusubok na. Yugyugan ng isang puno, isang polaka sa isang balon, na naglalakas loob na maging ganoon katapang. Nagulat si B.A. Bond. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Celestial Emperor? Pagkatapos ay naglabas siya ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya sa isang tuwid na linya patungo sa kanila. Mabilis na itinayo ang isang defensive barrier upang protektahan ang lahat mula sa atake, ngunit dahan-dahan itong hindi nakayanan, at pagkatapos ay agad itong nagkasira-sira.
Umubos si Zahanzu ng dugo mula sa epekto, ngunit ang inalala niya ay iba. Sinabi niya, sa pagkakataong ito, ang Hunan Holy Land ay tunay na tapos na. Lumitaw sina Xiaoyan version A at Xiaoyun version D at sinabing, Zanzo, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi pa tapos. Oras na para magsama-sama sa isa. Ang dalawang bersyon ni Xiaoyun ay nagsama-sama mula sa isang pares ng kambal pabalik sa isang solong tao. Sa isang quasi-emperor upgrade at isang protagonist aura na pumuno sa panel, sinabi niya, Tayon Celestial Emperor, halika. Ang batang ito ay talagang puno ng mga sorpresa, sigaw ni Jinshu ng may ngiti. Sumagot si Zhang Dale, sina Xiao Yunyan at ang kanyang clone ay madaling matalo. Ngunit ang isang quasi-emperor na may hawak na emperor weapon pagkatapos magsama-sama ay hindi imposible. Sa likod nila, si Bo Mialozo na may napakaseryosong ekspresyon ay nagsabi, ngunit si Tai Chichu Old Devil ay isang Celestial Emperor. Hindi ko alam kung kaya niyang labanan. Sa kabilang panig niya, si Xu Shenyi ay may mapang-asar na ekspresyon, sinasabing, ang isang quasi-emperor na gustong labanan ang isang Celestial Emperor ay nagde-daydream lang. Si Tai Ishan Celestial Emperor na nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan ay sinabi rin ng may panunuya. Akalaing may lalabas pa ring chaos physics pagkatapos ng maraming taon. Sayang lang at hindi ka lumabas sa tamang oras. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog sa isang langgam. Dahil dito, naglabas siya ng isang palm strike patungo kay Xiaoyan. Tumayo siya ng tahimik nang hindi gumagalaw. Basta itinaas lang ni Xiaoyan ang kanyang kamay, casual na naglabas ng isang katulad na teknik upang harangan ang kanyang pag-atake, mayabang na sinasabi, Celestial Emperor, kaya ano? Ano ang magagawa mo sa akin? Ang pag-atake ni Xiaoyan ay sum-iris sa palm strike ni Tai Ishan Celestial Emperor. Lahat ng naruroon ay nagulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa pagkakita nito, sinabi ni Tai Ishan Celestial Emperor nang may pagkamangha, mayroon ka talagang ganoong kapangyarihan. Tiningnan siya ni Xiaoyunan nang may nakakamatay na tingin, sinasabing, nagulat ka, di ba? Chaos Great Dao, Sword Dao, Space-Time Great Dao, tatlong Supreme Great Dao, Quasi-Emperors, plus dalawang Emperor Weapons. Kakaiba ba na mayroon akong kapangyarihan upang labanan ka? Dahil dito, nagpatuloy siya sa paglulunsad ng mga espada patungo kay Tai Ishan Celestial Emperor, na hindi nagpakita ng anumang bukas na bahagi. Itinaas ang kanyang kamay upang magpalabas ng isang defensive technique, Primal Chaos Shield. Isang bilog na yin-yang shield ang lumitaw, na hinaranggan ng mga papalapit na espada. Ngunit hindi inaasahan, tumusok ang mga espada at nagkasira-sira ang shield. Sa pagkakita nito, natulala si Tai Ishan Celestial Emperor, nag-iisip, kaya pala nitong tumusok sa aking Primal Chaos Shield. Mukhang hindi lang siya umangat sa tatlong Great Dao Quasi-Emperors, kundi pinagsama rin niya ang tatlong uri ng Great Dao. Nang walang gaanong pag-iisip, iwinagayway ni Tai Ishan Celestial Emperor ang tungkod sa kanyang kamay, na pinaghiwa-hiwa ang espada. Tiningnan niya si Xiao Liun nang may seryosong ekspresyon, sinasabing para sa Handan Holy Land na maglabas ng isang freak na tulad mo. Talagang nakakagulat. Tumingin pabalik si Xiaoyan sa kanya, puno ng pagmamalaki, sinasabing, nandito ako, huwag mong isipin na mahahawakan mo ang Handan Holy Land. Muling nagpalabas ng kapangyarihan si Taishan Celestial Emperor at isang malaking lotus flower ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng kumpiyansa habang sinasabi niya, walang silbi ang pagpupumiglas. Umalis na ang Handan Heavenly Emperor sa Emperor Road at ako ay invincible na ngayon. Ikaw at ang Handan Holy Land ay nakatakdang masira. Sa pagkakita nito, sumigaw si Jinzu nang hindi makapaniwala. Iyan, maaaring ito ba ang Creation Green Lotus? Sumagot si Jiang Delay sa tabi niya na pantay na natulala. Imposible. Ang Creation Green Lotus ay ang tanging innate Emperor weapon na hindi ginawa ng mga tao, na nagtataglay ng heaven-defying power. Paano ito lumitaw sa mga kamay ni Taishan Heavenly Emperor? Hindi pinansin ni Tai Ishan Heavenly Emperor ang labas na mundo. Nagpakita ng isang kahangahangang palabas, itinaas niya ang Creation Green Lotus ng mataas at idineklara, sirain ang mga hangganan ng espasyo at oras. Sa sandaling magsalita siya, isang matinding maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa Creation Green Lotus,
na tila nagbukas ng isang gate ng espasyo at oras. Mula sa kabilang panig ng gate na iyon, daan-daang libo ng mga top-tier cultivators ang lumitaw. Si Xiaoyan, na nakasaksi sa eksena na ito, ay biglang sumigaw sa gulat, ito ang Great Emperor. Napakaraming Great Emperors. Lahat ng mga eksperto sa paligid niya ay nagtipon sa tabi ni Xiaoyan. Nagsalita si Zihanzo, Xiaoyan, ano ang gagawin natin ngayon? Sumunod si Liu, tama iyan, anak. Kahit gaano kakalakas, hindi mo matatalo ang napakaraming Great Emperors. Nag-isip sandali si Xiao Yuni at sumagot, totoo. Sa ngayon, bahagya lang akong mas malakas kaysa kay Tai Ishan, Heavenly Emperor. Mayroon lang isang paraan, umakyat upang maging isang Great Emperor. Ang mga tao sa paligid niya ay sumigaw sa gulat. Umakyat sa Great Emperor, kagagawa mo lang mag-breakthrough sa Quasi-Emperor. Walang paraan. Ang iba ay maaaring hindi, ngunit para sa akin, ang lahat ay posible, sumagot si Xiao Yun. Sa isang sandali, kailangan ng lahat na pigilan sila upang makapag-breakthrough ako. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Dahil dito, inunat niya ang kanyang kamay ng paalang, na nagpapalipat-lipat sa lahat ng kanyang panloob na enerhiya, naghahanda na mag-breakthrough. Ang iba pang mga eksperto ay maaari lang sumang-ayon, na lumikha ng isang malaking kampana upang protektahan siya. Ang oras ay mahalaga. Umupo si Xiaoyan sa meditasyon doon sa ere, naglilinang. Naisip niya, ito ay lahat o wala. Gagamitin ko ang lahat ng naipon na enlightenment na itinatago ko, umaasa na mag-breakthrough sa Great Emperor. Pagkatapos ay lumabas ang isang serye ng mga notification ng system na gumagamit ng isang instance ng enlightenment patungo sa Great Emperor Ascension. Gumagamit ng isang instance ng enlightenment patungo sa Great Emperor Ascension. Sa pagkakita nito, sumimangot si Taishan Heavenly Emperor, sinasabing, ano ang silbi ng pagpupumiglas? Lahat, sirain ang Chaos Seed na ito. Dahil dito, iwinagayway niya ang kanyang cetro patungo kay Xiaoyi, na sinundan ng isang sunod-sunod na mga baliw na pag-atake, na lahat ay hinaranggan ng malaking kampana. Ngunit napakalaki ng bilang ng mga kaaway. Kaya't kahit gaano pa sila kahirap na pigilan sila, ang kampana ay basag pa rin sa ilang lugar. Si Taiyan, Heavenly Emperor, ay patuloy na baliw na umatake sa kanya, sumisigaw, sirain siya. Sama-sama, bigla, isang malakas na pagsabog ang umalangaw, at ang buong katawan ni Xia Yans ay naglabas ng isang maliwanag na liwanag. Idinilat ni Xia Yun ang kanyang mga mata na nakatingin kay Tai Ishan, Heavenly Emperor, at sumugod siya, ang mukha niya ay kasing kalmado na parang may naunawaan siya. Sa wakas ay naunawaan ko na ang lahat, naisip ni Xiaoyan sa sarili. Lumabas na ako ang Heavenly Emperor na lumikha ng Heavenly Emperor Scripture at pati na rin ang Chaos Great Emperor ng hinaharap. Ang may na lumampas sa Emperor Road ay natuklasan na ang pagdaan sa maling landas ay magiging napakahirap na umakyat mamaya. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit nilikha ko ang Enlightenment System upang mahanap ko ang tamang landas sa Ascension sa pamamagitan ng Enlightenment na lumalaban sa kapalaran. Iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay ng marahas at maraming sparks ang lumipad sa paligid niya, sumigaw siya. Kung gayon, gagawin ko ang nais mo at magiging Chaos Heavenly Emperor, walang talo sa lahat ng oras. Ang mga sparks ay lumalaki ng lumalaki, sinusunog ang lahat ng dinaanan nila, kasama na ang lahat ng mga Great Emperors na lumalabas mula sa Time-Space Gate. Pagkatapos ay inatake ng mga sparks ang gate ng direkta, na nagdulot sa ito na magkasira-sira. Matapos, lumingon si Xia Yun at pinayapa ang lahat, ayos lang. Lahat ay maaaring magising at mag-relax na ngayon. Ano ang nangyari? Nasaan ang mga Great Emperors na iyon? Pagkatapos magising, ang mga eksperto na tumulong kay Xia Yin ay walang ideya kung ano ang nangyari. At bakit walang kahit isang Quasi-Emperor dito? May tagumpay na sinabi si Xiaoyan. Inalagaan ko silang lahat. Bigla, ang lahat ng mga tao sa lupa ay lumuhad, nagmamakaawa. Great Emperor, patawarin mo kami. Mukhang walang pakialam si Xia Yun, sinasabing, lahat, tumayo kayo. Mula ngayon, bukod sa Chaos Sacred Hall, wala nang ibang sacred ground sa mundong ito. Hindi rin ako pupunta sa Emperor Road. Mananatili ako dito at magiging Eternal Chaos Great Emperor. Like,
comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.